Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Join me in reflecting on the first sorrow of Mary, the prophecy of Simeon. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord. Now, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Messiah of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and the glory for your people, Israel." The child's father and mother were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted. And you yourself, a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." Noong pong unang panahon, mayroon po tayong ritual na ginagawa, o ginagawa ang mga kababaihan noon. Pagkatapos po ng kanilang panganganak, sila ay nagpapalipas ng 40 araw bago sila pumunta sa templo upang tuparin ang naaayon sa batas. Ito po yung tinatawag na purification. Para po kasi sa mga Hudyo, ang dugo ay madumi. Itinuturing po nila itong dumi. So, right after giving birth, hindi po sila po pwedeng maligo. Baka sila po ay mabinat, no? Kaya sila po ay nagpapalipas ng ilang araw bago po sila maligo. At yung paliligo po na yon, o yung tinatawag po nilang purification, ito po ay ritual na ginagawa sa templo. At kasabay po ng purification, gaya ng nasusulat sa batas, kinakailangan po nilang ihandog ang kanilang panganay na anak to commemorate the event of killing the firstborn child, sapagkat hindi pinatay ang mga firstborn child sa mga Hudyo noon, either animals or human. In order to precisely commemorate this, they need to offer their firstborn child. And in lieu of this child being killed, they will offer animals. Sila ay maghahandog ng hayop kapalit ng kanilang panganay na anak. Yung hayop po ang kanilang papatayin at iaalay in exchange of their firstborn child. But when Mary and Joseph brought Jesus to the temple to offer, and when God the Father offered Jesus Christ, He did not spare His Son to be killed. Siya talaga ang hinandog through crucifixion. Kaya ganoon na lamang ang lungkot na nararanasan ni Maria. Because this time, ang inialay ni Maria at Jose ay si Jesus mismo. He submitted himself to be killed
That's why Jesus called the Lamb of God who takes away the sins of the world. Meaning to say, the Lamb that being offered many times ago. He is the true Lamb of God who takes away the sins of many. Because by His death, in obedience to the Father, wash away all the sins of man. At ito po yung ikinalungkot ni Maria at ikinabahala. Ang makita niya na naghihirap at pinahihirapan ang kanyang anak. This child is destined for the fall and rise of many in Israel. And also, in your heart, a dagger is going to pierce. Sa iyong puso ay tatarak ang malaking punyan. Let us imagine what is the feeling of Mary at that time. Her great sadness, though she did not suffer physically, she suffered emotionally. My dear brothers and sisters in Christ, suffering is part of our experience here on earth. Physical or emotional. Isipin po natin ang ating mga problema. Iniisip po ba natin ang ating mga problema na ating dinaranas? Yung pong mga alinlangan natin? Halimbawa na lamang po ay saan tayo kukuha ng ating mga kakainin o ihahain sa ating hapagkainan? O saan tayo kukuha ng kakainin o ihahain sa ating hapagkainan? Ang mapalayo sa ating mahal sa buhay, sapagkat kinakailangan nilang magtrabaho sa ibang bansa. Di kaya may naka-ospital sa ating mahal sa buhay at hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng ating pambayad. At marami pa pong ibang problema na sunod-sunod na dumarating. Alam po ninyo, noong ako po ay nag-aaral sa Our Lady of Mount Carmel, katabing-katabi po ng aming eskwelahan ay ang ospital. No? Accidentally, habang ako po ay naghihintay sa aking susunod na klase, ako po ay umupo doon sa gilid, no, ng ospital. Hindi ko po makalimutan yung sinabi ng isang ina habang siya po ay humahagulgol. No? Sabi po niya doon sa kanyang kasama, sana ako na lang, sana ako na lang ang namatay. Kung kaya ko lang ibalik ang kanyang buhay at ako na lamang ang ipalit, mabuhay lang ang anak ko. No? Yan po yung sinabi ng ina. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng isang ina. Bawat ina, ganyan ang kanilang ninanais sa kanilang anak. Ang mapabuti ang kanilang anak. Hindi po matutumbasan basta-basta. Gagawin lahat ng ina ang kanyang lahat ng kayang gawin para lamang sa kanyang anak. Titiisin niya ang lahat ng hirap. Guminhawa lang ang buhay ng mga anak niya. Dear brothers and sisters in Christ, sa mga panahon pong ito, alalahanin po natin na may Diyos na handang tumulong sa atin, na may Diyos na handang gumabay sa atin. Lahat po ng ating mga alinlangan, atin po itong ialay sa Diyos. Hingin po natin ang kanyang gabay. Katulad po ni Maria na ating ina na handa laging tumalima at sumunod sa salita ng Diyos. Handa po niyang ibigay lagi ang kanyang fiat, ang kanyang matamis na pagsunod sa kalooban ng Ama, kahit na sa panahon ng kalungkutan at hinagpis, sa panahon ng ligaya at ng lungkot. Ugaliin po sana nating palagi ang tawagin ang Panginoon. Tayo po ay magtiwala sa Kanya, lalo na sa balag ng alinlangan. Huwag po nating iisipin na wala tayong masasandalan.
May Diyos na nagmamahal sa atin. May Diyos na kumakalinga sa atin. Ikalawa po, nandyan po ang ating mahal na ina na gumagabay at itinuturo ang daan para sa atin. Siya ang tala na gumagabay para sa atin. O Maria, aming ina, gabayan mo nawa kaming iyong mga anak. Ituro mo ang daan patungo sa iyong anak. Akayin mo kami patungo sa buhay ng walang hanggan. Aming ina, sabihin mo ang aming dapat gawin. At alam po ninyo, sinagot na ni Maria ang ating dasal. Mary, pointing to Jesus, she said, "Do whatever He tells you." Gawin ninyo kung ano ang sasabihin ng anak ko. At ano po ang sinasabi ni Jesus sa atin? Ialay natin ang ating mga sarili para sa Kanya. Like what Jesus did, He willingly offered Himself to the Father. At yan din po ang ating ginugunita ngayong linggo. Ngayong linggo ng malwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem o linggo ng palaspas. Hilingin po sana natin sa Panginoon na matanggap natin ang Kanyang kagustuhan para sa atin, sapagkat lahat po ng Kanyang ninanais ay makabubuti para sa atin. Purihin po natin ang Panginoon sa pagbibigay niya ng Kanyang sariling buhay at ibinigay din niya si Maria na ating ding ina na siyang gumagabay sa atin. Katulad ni Maria, atin din sanang masabi, ako'y alipin, matupad nawa sa akin ang kagustuhan ng Ama. Be it done unto me according to thy word. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.